Kung gusto na hindi bubuo yung pagkakaluto ng gata sa ginataang paksiw, ganito lang kung paano namin yan niluluto. Unang gagawin dito, ihanda ang isda. Gagamit ako dito ng panga ng wild salmon. Mas matigas ang karne ng wild salmon, kaya mas masarap ito sa ginataan. Pinagputol-putol ko lang sa 4 yung isang panga. Tapos nito, hugasan, saka napatiktikan sa strainer. Ngayon, pwede na mag-isa. Magpainit ng mantika. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Ilagay na ang bawang, 1 tasang luya, halu-haluin, hanggang sa maamoy na yung bango ng mga rekado. Nagko-complement talaga ang lasa ng luya basta sa ginataan. Kinakain talaga namin yung luya sa ginataan. Ang sarap kaya. Mabango na yung mga rekado. Ilagay na ang sibuyas, 1 kutsarita ng asin. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa malanap na itong mga sibuyas. Pagka ganyan na yung itsura ng pagkakaluto ng sibuyas, ilagay na ang salmon. Timplahan na rin ng patis. 2 kutsara lahat to. 1 kutsarita ng paminta. 1 tasa ng suka. Gusto namin sa paksiw yung kagat talaga ang asim. Kaya bahala na lang din kayo mag-adjust kung gaano naman kaasim yung gusto nyo. Takpan. Pagkakulo, lutuin ng 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa hindi na mukhang hilaw yung itsura ng salmon. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Pagka nga, ganyan na yung itsura ng salmon. Yan o, yung ganyan, hindi na kulay pink. Pwede nang ilagay yung gata. Maglalagay ako dito ng 2 tasa ng gata. Pag ganitong nakalata, siguraduhin lang na bumili ng magandang quality. Kung available nga lang, the best talaga yung sariwang gata. Binanlawan ko na rin ng 1 tasa ng tubig yung lata. Bahagyang haluin. Maglalagay ako dito ng pulang sili. Pampasarap ng lasa at amoy at pampaganda na rin ng kulay. Takpan pero may bahagyang singawan. Lutuin hanggang sa kumulo. Pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Bakit nga ba kailangang lutuin dito sa pinakamahinang apoy at ang takip bahagyang nakabukas? Ito nga yung pamamaraan nang sa gayon hindi magbuubo ang gata. Lalo pa nga at maraming suka ang inilagay dito. Matapos lutuin ng 30 minutos, ilagay na ang berdeng sili. Hindi masyadong maanghang itong mga sili na to. Kung hindi naman spicy lover na kagaya namin, maglagay na lang nung hindi maanghang na sili. Pakuluin, takpan na may bahagyang singawan pa rin. Saka na ito lutuin ng 15 minutos sa pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 15 minutos, kasarapan na yung pagkakaluto ng mga sili. Haluin, pero ingatan lang para naman hindi mapirait yung mga isda. Timplahan na ng chicken powder. Masabi ko lang pala na karamihan dito sa Hong Kong, mapa-restaurant man o kaya ay bahay-bahay, ang gamit talaga namin pampalasa dito, chicken powder. Mapa kahit na anong karne pa yan, isda o kaya gulay. Tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Lutuin pa ng 5 minuto o kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng pagkakaluto ng sarsa. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Huwag na rin itong takpan. Yan. Gusto ko na ilapot nito. Kasarapan lang. Pagka kasi napalamig na to, mas lalapot pa yung sarsa. At talaga naman na magmamantika na ito sa ibabaw. Yan na oh, nakaluto na tayo. O ready to serve na to. Tapos mapakain na naman tayo na marami nito.